topic tayo kay Attorney Claire. Sakto para 11 tapos tayo mabsat. Aha. Sino to? Lagot! Nako po, lagot ang writers ni VP Sara. Bakit? Napahiya? Nako, dahil sa sobrang pagkahiya, nako po. Nako po. Bilisan natin. Pag po nakarating ang request niya for the people want to, kaya nga siguro sila lahat sa pagtatakpan. Yan ang nakikita natin. Wala silang balak ipakita. Tinanong kanina sa isang video natin mga clip. First video natin. Tinanong kung sino ba si Mary Grace Betos. Ano sabi niya ni VP Sara? Lahat ng abogado niya nagsabi, wala kang babanggitin. Ang babanggitin mo lang ay paano ka napunta sa impeachment. So paano siya nagsasalita? O di puro panira. Sasabihin niya, puro pamumulitika. But she is not allowed to answer any question about the issues being raised against her. Diba? Wala. LG Mix, shout out Kabsat. Yun yung nasa Vox Populi. Nakita ko kanina sa inyo, mga. So, R1, thank you. Di man ako, ay, thank you naman. Shout out na si R1. Thank you po. Okay, mga Clears. Puntaan na natin to, ha. Okay, pag-usapan natin dito, mga Clears. Si VP Sara, siguro, ano bang inamin niya before? Diba? Yung mga bagay-bagay na hindi niya alam, hindi niya na nire-review. Remember? Hindi niya na nire-review, lalo na kung hindi niya ito alam. Bilang DepEd Secretary, inamin niya na yung tungkol sa matatag curriculum, wala siyang alam. Ito na to before sa inyo, since hindi siya galing sa education sector, ang sabi niya, hindi niya ma-review yung matatag curriculum at siya ay naging sakit ng stress. Siya naging sanhi ng stress ng mga taong pinukpok niyang magtrabaho for her. Kaya hindi niya na na-review at hinayaan niya na lang yung mga stakeholders at mga ibang tao na inutusan niya na mag-review kasi hindi niya alam. So, ang talent niya is magpukpok para magtrabaho. So, mga kaklik, ito yung sinasabi ko sa inyo. Kapag hindi mo alam ang ginagawa mo at ikaw lang ay nag-uutos, gawin mo to, nang hindi mo nire-review, mapapahamak ka at babalandra yan sa'yo. Mga kaklik. Katulad nito, most probably, yung ibang writers niya, hindi ko alam kung siya sumurat nito o may iba siyang writer, or sinadya niya ito dahil tinatamad siyang gumawa ng speech. Diba? Baka yung ibang writer niya, sinabi niya, ito na lang, ipareho mo na lang, i-copy-paste na lang natin, that same speech, for two different events. Commencement exercises sa elementary and commencement exercises sa high school. Kung isipin natin mga kakaklit, dapat nga hindi sila pareho. Bakit? Magkaiba sila ng level, ng capacity. Iba ang grade 6, iba ang high school. Iba na ang tinutuntun yan. Ang high school, ang commencement exercises yan, pang college na. Papunta na sa kolehiyo. Most probably, iba dyan, mga 18 na. Kasi may senior high. Diba? Or unless, siguro kung 4th year lang, sasabihin natin grade 10, mga ilang taon yun? 16? Diba? 15? 16? Kung ikukumpara mo sa grade, sa 12 years old, sa mga ka-clear, baka ito lang naman ang ating hula. Ako naman sasabi ko hula. Hindi ko sabing ito yung facts. Pwede ang gumawa ng writer na to. Sinabi niya, ay hindi na ito mapapansin ang Vice Presidente. Parehong speech ang ginawa. Mga clear. Sabi ko, ito naman na-take up na rin ng iba. Pero ibahin natin ang ating pag-aanalisa dito. Tignan nyo na lang. Bilisan na lang natin Makikiran pala ako dito. Nakita ko na rin to. Bilisan natin ng konti. Bagal yan. This is a day to celebrate achievements and to honor the journey of our sa high school to beloved students, our future leaders. Kayo ang mga magiging vice presidents ng Pilipinas sa hinaharap at ang biyahe ninyo ay nagsisimula ngayon. This is a day to celebrate elementary, mga clear. Achievements and to honor the journey of our beloved students, our future leaders. Kayo ang magiging mga vice presidents sa hinaharap at ang biyahe ninyo papunta sa tanggapan ng pangalawang Pangulo ay nagsisimula ngayong araw na ito. Your journeys are... Nakita nyo mga clear? Nakita nyo? Kaya, Vice Presidente siya, dating DepEd Secretary, mga ka-clear. Dating DepEd Secretary. So, kayo, tanungin ko mga ka-clear. Ano ang nakikita nyo dito sa nangyaring ito na copy-paste lang ang kanyang speech para sa elementary
at para sa high school. Ano ang senyales nito? Na gustong maging pangulo ng bansa. Sabi ni Ay Bakungan, boba kasi. Sabi ni Aurora Kibilan, shout out. Okay, nandito si Jocelyn Ayoyama. Thank you po, Ayoyama. Yan. Ano yan? Ayun, ayan. Ano yan? Sabi ni Ian Nanit. Tula? O ano to? Copy. Okay? Tama, copy-paste lang. Copy-paste lang. Pag kinder lang si Sarah. Actually, meron tayo nakita pang kinder. Ito may nakita ko, hindi ko na lang makita ngayon. Kasi parang doon sa kanyang speech, mga ka-clear. Ni VP Sara. Siyempre, mga kinder to. Diba? Mga kinder to. Tapos, doon sa may gitna, parang may nag-iingay na mga bata. So, ang nakita ko, mga clear, bumaba siya. Siguro, hindi lang para sawayin. Kaya lang siguro, nakaka-distract yun. Diba? So, anyway, sige, mamaya papakita ko sa kinder. Tuloy tayo dito. Shaped by hard work, strengthened by the love of your family, and the commitment of the Kananga National High School. This graduation is a milestone that reflects not only academic success, but the collective effort of every person in this ceremony. To our dear parents and guardians, dili sayon ang inyong kinabuhi. Puno kini og kakapoy, kulang sa tulog, kalisod, ug daghang luha. Your journeys are shaped by hard work, strengthened by the love of your family and the commitment of Aurora A. Quezon Elementary School. So, binago lang dito mga clear, no? Well, anyway, ito nakita ko lang. Okay. Hindi tayo, gusto ko sabihin na, kung itong nakuha natin na video na to ay hindi pala tugma. Diba? I-correct niyo po ako. Kasi ako'y kumuha lang dito ng video at inaaral natin. Pero, kung hindi ito nangyari, please correct us. Tayo naman open for that. Open to that correction kung ito man. Hindi. Pero since nakita ko to, so gusto lang natin i-analisa kung totoo nangyari ito, na copy-paste talaga, kita-kita nyo lang, pinalitan lang yung pangalan ng school. Hindi ito nagpapakita ng responsibilidad. Diba? Bakit? Kasi sa akin, mga ka-clear, yung writer nito, or kung sino man yung kanyang assistant, may assistant to mga ka-clear, kung sino man yung assistant ni VP Sara, Diyos ko po, Rudy. dapat ito matanggal. Kasi pinapahamak niya, di ba, Miss Kale? Pinapahamak niya. Ito. Wait. Sabi ni Yusek, sabi ni Miss Kale, nasaan na? We are almost alike, same tayo. Ay, taga-Tondo rin siya, taga-Balot Air lang. Ako'y malapit magkalapit tayo. Same mo lang nightlife. Proud as batang 80s, 90s. Sa educational background lang tayo. Mag-iba. Ulas ako, ito talaga. Mas ulas ko lang oras. Sabi ko, lahat naman tayo may talino. Talaga, Miss Kale. Thank you, Miss Kale. Oo. So, kung may assistant ito, mga ka-clear. Maliban sa writer, dapat may assistant siya para alam niya. Kung sabi niya, pero hindi ba niya mararamdaman sa sarili niya, Sergeant Putik, na ang binanggit niya doon sa commencement exercises ng high school is the same speech na ginamit niya, no, para dito sa elementary. Di ba? Mas malala pa sa plagiarism ang copy-paste. Made in China talaga si Sara, sabi ni Sergeant Putik, mahilig sa copy-paste. Di ba? Ito pa yung isang kung nakikita, mga clear. Una, hindi na responsable yung tao mo, o ikaw mismo yung hindi responsable. It's either tamad yung writer mo, o ikaw na mismo yung tamad magpagawa ng bago. Gagawa na lang yung tao mo, definitely mukhang hindi naman ikaw nagsusulat niyan meron ka tagagawa Tapos pangalawa, mga ka-clear, makikita mo sa speech kung galing sa puso. Pero kung inulit mo lang talaga to, di ko alam kung sino na una dito, kung elementary yung high school. Ibig sabihin, ito mga speech mo, binabasa mo lang. Hindi galing to sa puso. Diba? Martha D. from Illinois. Si Martha D. Hindi siya galing sa puso kasi pare-pareho lang yung binabanggit mo. So, alam mo, mga clear, kapag ikaw ay kinuhang keynote speaker sa isang event, you should serve as an inspiration. Yung bibitawan mong salita is either matututo sila o mag-i-inspire sa kanila. Diba? So, anong gusto mong inspirasyon ipakita sa mga batang ito? Kung ikaw mismo, hindi ka naman pala inspired. Kasi, pareho lang yung speech mo at mukhang hindi galing sa puso. I don't know, mga kaklira, yun lang yung nakikita ko. Kasi, kayo, diba, ano ang effect ng hindi mo pinaghirapan, yun pa pala.
hindi ka nagbigay ng oras. Another point, kaya ka kinuha dyan, kasi they want to hear something from you. Pumunta ka nga, pero parang hindi ka nagbigay ng oras para makapagbigay ng magandang speech to inspire them. Hindi lang mga estudyante ang ni-inspire mo dito. Dapat ini-inspire mo din yung mga magulang na nandiyan dyan. A speech was copy-paste from ChatGPT, 100% detected, all sounded generic. Totoo, Sharon? ChatGPT pa talaga to? The speech was copy-paste from ChatGPT, 100% detected, all sounded generic. Sabi ni Sharon Bambi, Home Official, o di mas lalo, kung manggagaling sa AI ang speech, tapos hindi mo man lang binasa, ito yun ang mga, kung di mo binasa, hindi mo inaral, tayo ka lang dyan, makapagsalita ka dyan, talagang hindi yan manggagaling sa puso mo. Wait. Sabi niya dito, wait. Okay. Oh, di ba nung kampanyahan ng Unity na iyon ang sasabi niyan ever since, ganyan na yan, mahina nga ang ulo. Toot, Bugs Jasons. Bugs Jasons. Diba, OMG, sabi ni ano, no sincerity, no sincerity, habang minabasa yung speech ni Sara Duterte. Yun eh. Diba? Di naman kaya ka kinuha dyan to inspire the students. Diba? To inspire them to study, to strive further, to reach their dreams. Usually, diba, doon ka dapat nag-inspire. Diba? And dapat, binanggit mo na rin dyan, na pag kayo'y naging leader, kaya sabi niya kayo susunod na vice president. Pag kayo ay naging vice president, huwag kayong mangungurakot. Ayan. Dapat kasama yun sa speech, mga ka-clear. Mas maganda yun, pakinggan. But anyway, nakasana ba yun? Pakita ko sa inyo yung speech niya sa kinder, mga ka-clear. Okay? Ito. May nakita ko kasi dito, mga ka-clear. Ito. May nakita ko, hindi ko alam kung ito. Dito, banda, may nagkukwento ang kinder. Mga bata kasi. Sige. Pwede na basa pala, no? Di ba nadidig yung pag-iingay? Hindi siya iniintindi ng ibang mga bata kasi kinder. Nainitan na talaga ito sila. Napagod na sila. Bakit? Kasi may mga nag-iingay na. Di ba? Yun yung yun yung Nature na. Nature na mga bata yan. Tapos dito sa mga nagdadalang bata dito, yun yung pupuntahan niya. Tingnan natin Diba? Ayan o. Kasi dito, yung pinuntahan niya dyan, may mga nag-iingay na bata dyan. Punta natin. Kasi una mga kinder to mga clear, hindi naman siya papansinin kahit VP siya eh. Tama. Di ba kahit VP ka, hindi ka papansinin, hindi ka kilala niyan. Nainitan na talaga ito sila. Napagod na sila. Our kindergarten graduate? Yan siya pumunta kasi dito may nag-iingay ng mga bata. So siguro para huminto, for me lang mga clear, yun lang yung tingin ko. Pinuntahan niya. And then, yan, dito na, dyan mismo. Yan, titignan niya, dyan may nagdadaldalan. Meron kaming isang paalala lang sa inyo lahat. Doon namin tayong sa inyo ha, isa lang kabuo kayo. Yan, so, yun yung basa ko mga clear. Para tumigil yung mga bata magdaldal, pinuntahan niya. Diba? At doon siya nag-focus instead sa podium. Diba? We have one reminder for our kindergarten graduates, and that is to practice Doon siya lagi nakatingin eh. Kasi may nakita akong video nito, dito yan nag-iingay mga bata. Hindi siya iniintindi. your reading and writing. Okay? Sino na ang marunong magbasa? Kinder to, mga clear ang kausap niya. Okay. So meron pa tayong mga hindi pa marunong? So, ang tanong, bakit dito siya nakafocus sa banda na yan? Kasi may bata dyan nagdadaldalan. Yun yung nakita ko. So, yun yung nakita ko. Siguro to make them stop. Doon siya nag-focus. Yun ang yung tingin ko, mga clear. Yung sige, bakit may nagkakalat na doktor ng PLM na may stage 4 cancer daw si BBM? Unang-una, mga ka-clear, Michael Florendo. Di ko alam kung doktor talaga siya ng PLM. Pangalawa, doktor ba siya ni Pangulo? Diba? So, yun lang. Okay, tuloy. Pag fake news to, mga clear, Michael Florendo, ibigay na sa amin to. Okay? Sana ako. Okay. Magbasa. Kaya kailangan. So, bakit siya dyan nakafocus? May mga kinder dun sa unahan. Diba? Baka distracted siya na may nagdadaldala mga bata. Diba? Ngayong school break, mag-practice na magbasa.
para pagbalik ninyo, papasok kayo sa grade 1 ngayong buwan ng June ay praktisado na at marunong na magbasa. Yes? Okay? May tanong ka, ma? Diba? So, hanapin nyo yan mga clear. Basta may nakita lang ako. Ay, kung mali ako interpretasyon ko, basta may nakita ko dyan, parte yung nagkadaldal. Bumaba siya. Okay mga ka-clear, so ganyan siya magbigay ng speech sa kinder. Medyo na bago, marunong na kayo magbasa. Sino na marunong magbasa dito? So, dapat ganon. Diba? Sa elementary high school, pareho na siya ng speech. So, tingin ko mga ka-clear, hindi ko alam kung nalaman niya sa sarili niya na pareho yung binasa niya speech. Diba? Baka kasi pukpok lang siya ng pukpok sa taong gagawa nito, tapos hindi niya na ni-review. Baka ako si Manat May, baka hindi niya alam na pareho pala yung kanyang speech. Diba? Well, sabi ko nga, kung may magsasabi sa atin dito na magkaiba naman pala yung speech sa elementary sa high school, welcome. Kasi kami ay welcome kung tayo ay mako-correct naman dito. Pero so far, yan yung nakita natin, so itanggi niya na lang, diba? Kung mali ito. Itanggi niya na lang na hindi ito copy-paste. Pero, let's see mga clear. Pero kung talagang copy-paste to at lumalabas naman dito sa video, copy and paste lang siya. Aba, mukhang may problema. Si VP Sara, unang-una sa sarili niya. Hindi niya ni-review. Pangalawa, sa assistant niya. Hindi niya sinabihan. Pangatlo, sa writer niya. Medyo may pagkatamad. Pero, boils down to one, mga clear, dapat siya yung tumitingin yan. Sarili niya yan eh. Diba? So, hindi pwedeng tamad, hindi pwedeng wala sa puso, hindi pwedeng salita lang. Diba? Dapat maging inspirasyon kang tunay. Diba? Si Lola Mel's Kitchen. Okay. Si Y. Green, attorney, nung 17 lawyers na nag-pass ang petition in favor of Sara ay galing sa school, JMC. Ano yung JMC? Na pagmamayari ni Kibuloy. Coincidence ba? Naku, lahat naman ang pwedeng lawyer tumulong sa kanya, kukunin niya na yan. Nagsis Attorney Torion, Attorney Topacio. Ulit, Topacio. Hindi ba sumasalang si Sal Panelo? Ay, si Sal Panelo? Yung anak niya. Sal Panelo? Yung anak niya. Hindi, parang hindi pa, no? I don't know. Pwede naman siya sumali dyan. Ay, anak pala niya. Pala yung yes, anak pala yung niya. anak niya. Yeah. Nandiyan na rin pala. Okay, mga ka-clear? Oo. Thank you so much. Almost 4,200 live views. Ay, wow. Now, tumambay sa atin dito at nakipag-analisa. Tama ba? Nakipag-diskusyon. Sumama sa ating diskusyon. Maraming salamat. Chicken Salona. Salamat, attorney. Ayan, mabsat no. Ako po, lagot yata yung writer ni Sara. Mabsat no, hindi yata napansin. Shout out, Pulong. Shout out. So, ayan, mabsat. So, short time lang tayo. 1 hour. Sakto lang tayo. Again, maraming salamat. Marisa Sonakawa, shout out din. Pulong, Sir Leonardo Ansag, Annalyn Ando, Desert Spring, LC Mix Vlog, Annalyn Ando, Charger Family, Kabsat Makoy, Makwan. Tumutunog na yung alarm clock ko, guys. Time to go na daw. Time to go. Kasi meron tayong travel ng alas 12 kaya sabi ko short lang tayo, Mabsat. But anyway, maraming salamat, Mabsat. Kita-kits tayo sa ating next live. At syempre sa ating mga premiere, maraming salamat po sa mga sumusuporta kay Maestro kahit napanood nyo na. Alright? Hanggang sa muli. Yung mga garapata at saka yung mga bagong bayani, shoutout sa inyo ha. Anak kayo ng kamote talaga, oo, mangibabain kayo. Alright, maraming salamat. Maestro pala signing off. Good night, Mabsat. Happy weekend po. Bye-bye. Bawat hakbang, tinik ang iyong daan sa sariling bayan.